Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay naganap na ang game ng Los Angeles Lakers at ng Denver Nuggets. At sa game na ito ay muling nakuha ng Denver ang panalo kung saan all 5 starters ng Denver ay double digits ang ginawang puntos. At pinangunahan nga yan ni Nikola Jokic na gumawa ng 29 points, 13 rebounds and 11 assists triple-double. Napakatindi nga ng bakbakan nila ni Anthony Davis noong first half. Ngunit sa second half ay tila ba naging one-sided ito. Matapos na gumawa ng 17 points sa first half, si Anthony Davis ay nagtapos sa game na ito na may 17 points pa din. Hindi na nga siya nakapunto sa second half at 0 of 16 siya sa field. Dismayado nga mga Laker fans dito dahil akala nga ng madami ay babalik na ang dating agresibong AD. Ngunit tulad lamang last year ay nawawala pa din ito sa second half. Pilit nga na binababa ni LeBron ang lamang kahapon, ngunit missing in action nga ang kanyang kaduwaw kaya naman hindi nila may tabla ang game. Ngunit at the same time ay credit nga sa depensa ng Denver Nuggets. Hindi nila hinayaang makakuha ng mga easy baskets ang Lakers. Napakaganda din ng ikot ng bola nila. Ngunit hindi pa rin nga ito excuse para magtala ng 0 points si Davis sa second half kontra sa team na winalis sila at trinash talk last season. Ayon nga sa mga fans ay tila ba umaasa pa din ito kay LeBron na pangunahan ang opensa ng Lakers sa kanyang 21st NBA season. Gusto nga ni Darvin Ham at ni LeBron na ibigay kay AD ang susi ng opensa ng Lakers. Ngunit may mga gabi talaga na bigla na lang nawawala si Davis. Kaya naman unreliable pa din nga ito kung tawagin ng iba. Ilang beses na ngang sinasabi ni LeBron at Coach Darvin Ham na si AD ang iikutan ng opensa ng Lakers. Ngunit hindi nga ito magawa ng Lakers dahil patay sindi ang performance si AD. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa pinakita ni Davis sa season opener ng Lakers kontra sa team na trinash talk sila at ng mga fans ito last playoffs at sa game mismo kahapon? Ngayon ay tumungo naman tayo sa PBA. Hindi nga naging parte ng Stan Miguel Beerman lineup sa season opener ang crowd favorite Keith Jimenez dahil may contractual issues pa ito sa MPBL. Ngunit once na maayos na ito ay babalik nga siya sa lineup ng multi-time champion franchise. Sa team na ito ay kakampi na nga ang kanyang idolo na si Terrence Romeo at humarap nga sa media si Terrence mga kaibigan at napakagandang mga salita nga binitawan niya sa rookie ng SMB. Ayon kay Romeo ay baka nga daw mas magaling na sa kanya si Keith Jimenez ngayon. Hindi na umano niya nagagawa o masabayan ang mga bagay na ginagawa ni Keith sa ensayo. Madalas din umano sila na mag-usap at binibigyan niya ito ng mga payo tulad ng madali lang ang pumasok sa PBA. Ngunit ang mahirap ay ang tumagal dito. Huwag din umano na makontento na maging role player lamang. Dapat umano ay gumawa siya ng pangalan sa kanyang sarili at mag-dominate. Sobrang sipag din umano nito mga kaibigan at napakaganda ng pinapakita sa practice. Nangingibabaw umano ang work ethic nito, kaya naman excited nga daw siya na makateammate si Keith mga kaibigan. So ayun nga pong sinabi ni Terrence Romeo kay Keith Jimenez at ang pinapakita nito sa practice. Ang ganda nga nito para kay Keith Jimenez mga kaibigan na ang dating idolo mo lang na ngayon ay teammate mo na ay ganito pa magsalita tungkol sa'yo. Ano ba masasabi nyo sa pahayag ni TR7?